Ang masamang damo daw ay matagal mamatay katulad ni PBBM. Parang pinapatamaan din niya yung kanyang tatay, di ba? Nasa 80 plus na. Grabe mga boss, nabalitaan nyo ba? Ang lupit, biruin nyo no, ang lalakas ng loob. Napanood nyo ba yung viral na video ngayon na dalawang estudyante na pumatay sa kapwa nilang estudyante? Grabe, ang daming tinamaan, tatlo ang namatay. So ito yung malupit dito mga boss, kaya malakas ang loob dahil anak, no? Anak sila at pamangkin ng alagad ng batas. At yung isa na nabalitaan natin, yung may dala-dala ng baril ay ang kanyang tita na pulis ay natanggal sa pagkapulis dahil yung baril na ibinigay sa kanya ay yun ay ginamit ng bata sa pamamaril sa kanyang mga kaklase. Diba ang lupit? So ngayon mga boss, dahil sa pangyayaring ito pa yung malupit. Biruin nyo, si PBBM ang sinisisi ng mga anti-Marcos Duterte, DDS, no? Supporters ni Duterte. 'Di ba? Si PBBM ang sinisisi nila. Ang lupit. Biruin nyo no, lahat ng mga nangyayari sa Pilipinas kay PBBM isinisisi. Biruin nyo yung baha. Kasalanan daw ni PBBM. Yung lindol, kasalanan daw ni PBBM yan. Minsan nga naiisip ko na buti pa yung baha dahil binibisto, ipinapakita yung mga proyekto ng dating admin na hindi maganda, no? Kulang sa bakal, di ba? At yung lindol, pinapaguho yung mga building na hindi maganda, di ba? Kulang din sa mga bakal, di ba? So maganda nga no, minsan yan yung naging dahilan kaya nabisto yung mga palpak na mga proyekto, no? So kita nyo naman lahat ng mga nasisira pinapaayos at ginagandahan ni PBBM, di ba? Tapos sasabihin nyo kasalanan ni PBBM, di ba ang lupit? Biruin nyo, pati naman itong nangyari na to na insidente na pamamaril ng dalawang bata sa mga kaklase ay kasalanan pa rin ni PBBM. Nako, alam nyo, ang sabihin nyo, kulang yan sa pag-alaga, kulang yan sa paalala, kulang yan sa disiplina. Kasi ngayon, yung mga bata na nag-aaral, hindi mo na makurot, hindi na makurot ng mga guro. Hindi katulad nung 90s, yung mga bata noon, kapag matigas, pag nag-aaral, ay kinukurot dito. Yan. Sakit yan pag itinaas yan. Tapos, pagka sobrang pikon yung guro sa'yo dahil sa sobrang tigas mo, pinapalabas ka, pinapabilad sa araw, nilalagyan ng libro yung kamay mo. Ngayon, hindi na nila nagagawa yun dahil kapag ginawa ng isang teacher yun sa kanyang mga estudyante, nirereklamo. Baka, kaya yun tuloy, yung mga guro natatakot na rin dahil imbis na naghahanap buhay sila, nagtuturo, no, mawawalan pa sila ng lisensya. Di ba? So, yan ang pagkaiba, no? Kulang sa disiplina yung mga estudyante ngayon, no? Pero yung siyempre hindi naman lahat, no? So meron pa rin, no, na talagang matitino. So hindi natin masabi na kasalanan ni PBBM 'yan, no? So yan ay dapat pinahalalaanan, no? Dinidisiplina ng mga magulang, no? So ayan, kasi malakas yung loob dahil meron silang nakikitang nasasandalan, no?
na nasasabi, no, katulad parang yung nangyari nung panahon ni dating presidente, no, Duterte, yung pulis pulis ang tatay ko, no. Naalala nyo ba yun, yung tungkol yata yun sa Bugay, yung binaril, no, binaril ng pulis yung lalaki at saka yung mag-ina yata yun. So ito yung malupit mga boss, no. So ito, ipakita ko sa inyo ito. Etong si VP Sara Duterte ay pumunta sa Sarangani. So ngayon, pakinggan nyo ito mga boss. Oh. Masamang damo, matagal mamatay. PBL. Ayan, di ba? Pumunta ng Sarangani. Isa pa ito isa pa ito sa mga nakikita ko na pagkaibaan ni PBBM at si VP Sara Duterte. Si PBBM kahit saan man pumunta, kung pansin nyo ba mga boss, si PBBM kahit saan pumunta, hindi nyo marinig na maninira siya sa mga politiko, diba? Hindi, kahit kailan hindi niya sinabi na ganito si VP Sara, ganyan, magnanakaw, hindi niya sinabi. Pero itong si VP Sara, kahit saan man mapunta, puro paninira, no, yung sinasabi. Si PBBM, nung pumunta ng Sarangani, nakakita niyo ba nagsalita ng hindi maganda? Hindi ba tinignan niya yung mga nangyari, yung mga gumuho ng mga gusali, yung mga nasira, yan. So pinunduan niya, nagbigay siya ng budget para ayusin agad yun, nagbigay siya ng tulong sa mga natamaan. Pero wala siyang binanggit na masama tungkol sa mga Duterte. Hindi katulad nito, diba? Na kung saan ang masamang damo daw ay matagal mamatay katulad ni PBBM, diba? Si PBBM malusog naman ang pangangatawan, healthy, kita nyo naman, diba? O kahit sinasabi nyo na patay na, o yung lumabas, nagpakita, nagbuhat ng bigas, ganyan, pinakita niya na siya malusog, no? Healthy ang pangangatawan niya, no? Tapos AI daw. Narinig nyo naman, diba? Sabi niya, ang masamang damo matagal mamatay. BBM. O senior na si PBBM, pero healthy ang kanyang pangangatawan. Di ba? So parang pinapatamaan din niya yung kanyang tatay, di ba? Nasa 80 plus na, di ba? O buhay na buhay pa rin. Di ba? Di parang sinabi na rin niya na masamang damo rin yun, di ba? So ito talaga yung pagkaiba ni PBBM at ni VP Sara. No, kahit saan mapunta si PBBM, puro pinag-uusapan, puro mga sinasabi niya, no, kabuhayan at pagsuporta, no, tulong sa mga tao, hindi paninira, no. Kumpara kay VP Sara, puro sabihin na natin na tumutulong, may tulong pero may dalang panira, di ba? So ang lupit.